Sinong mag-aakalang ipawawasak ng diktador ng Germany na si Adolf Hitler ang kanyang sariling bansa sa harap ng kanyang sariling mamamayan habang unti-unting bumabagsak ang kanyang inambisyong sa libong taon o Third Reich sa kautosang pinamagatang Decree Concerning Demolition in the Reich Territory o ang tinatawag niyang Nero Befehl o ang Nero Decree na inaprubahan niya noong March 19, 1945. Bakit nga ba ipinag-utos to ni Hitler? At ano ang Nero Decree? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Ipinag-utos ni Hitler ang pagsira sa kahit anong pamamaraan ang lahat ng mga mahalagang infrastruktura gaya ng para sa transportasyon at komunikasyon at mga supply depot, mga daungan at malalaking industriya sa Germany. Isa itong uri ng estratehiyang tinatawag na Scorched Earth. Nalayunin hadlangan ang mga puwersang allies na magamit nila o mapakinabangan man lang ang naturang pasilidad at mga estruktura. Para kay Hitler, kung matatalo lamang ng mga allies ang Germany, wala nang rason para manatili pang buhay ang naturang bansa. At para sa kanya, binigo siya ng Germany kaya dapat lang itong mamatay sa oras na mamatay rin siya. Noong mga panahong iyon, papasok na sa kanlurang Germany ang mga puwersang Amerikano at British, habang mabilis na pumapasok sa kabisera ang mga Soviet sa silangan. Bago pa man inilabas ang Nero Decree, may kahalintulad ring utos na inilabas si Hitler na nag-uutos na huwasakin ang buong Paris sa pag-atras ng German doon noong August 1944, pero hindi ito sinunod. Ang punong opisyal ng Germany na nagpapatupad ng utos ay ang arkitekto ni Hitler at ministro ng produksyon ng mga sandata na si Albert Speer. Pero sinadya ni Speer na hindi sundin ang kautosang ito. Ang dahilan, hindi niya kayang gawin ito sa harap ng mamamayan ng Germany at nawawalan na rin siya ng pananalig sa kanyang Führer. Kinumbinsi rin niya ang lahat ng mga general ng hukbo at ng SS at pinuno ng bawat distrito sa Germany na wag sundin ang Nero Decree ni Hitler. Walang kamalay-malay si Hitler sa ginawang ito ni Speer hanggang inamin niya ito noong huling beses niyang binisita si Hitler sa Führer bunker. Sa pagkakahalili ni Gross Admiral Karl Dönitz kay Hitler bilang Pangulo ng Germany ay pinawalang bisa niya ang Nero Decree. Sa pagkakadakip kay Pangulong Dönitz ay tuluyan ng nagwakas ang pamahalaang Nazi sa Germany at formal na itong tinapos ng mga puwersang allies noong June 5, 1945. Itinuring namang mga bihag ng digmaan ang mga narastong miyembro ng pamahalaang Nazi sa Flensburg.